Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 601 hanggang Kabanata 610. Kabanata 601. Sige, magko-compare ako sa'yo. Tumango at sumang-ayon si Shaben, ang buong katawan niya ay nag-aalab sa lakas ng loob, at ang simple at tapat niyang mga mata ay naging malamig at matalim. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalye, isang itim na Rolls Royce ang pumasok sa isang grupo ng mga vilya, at pagkatapos ay huminto sa harap ng huling vilya. Sa ganitong lugar ng ginto, ang ganitong vilya ay malamang na mahal. Pagkapasok sa vilya, sinabi ni Li Xinran kay Yehan, "Kumusta ka na ba? Nasiyahan ka na ba?" "Maganda naman." Umupo si Yehan sa sofa at sinabi, "Pero mag-i-stay ako dito ngayong gabi, saan ka nakatira?" "Siyempre dito rin." Hinubad ni Li Xinran ang kanyang overcoat at sinabi, "Maraming kwarto dito, pumili ka lang ng kung saan mamaya, hindi ako aalis hanggat hindi pa gabi na gabi ngayon." Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Li Xinran ang kanyang coat at umakyat, naiwan si Yehan na nagtataka. Ang nag-iisang lalaki at byuda ay nasa iisang kwarto sa gabi, na tila hindi tugma sa pagkatao ni Li Xinran. Bukod dito, ang bodyguard na si Afei ay umalis na rin, at sila lang ni Li Xinran ang naiwan sa villa. Gayunpaman, kung pag-iisipan ito sa ganitong paraan, si Yehan ay hindi magiging ganoon kabobo para isipin iyon. Sino nga ba si Li Xinran? Siya ang apo ni Mr. Li, at isa rin siyang kakaibang babae na may malaking karunungan at halos isang demonyo. Paano siya magiging ganoon ka-casual? Pagkatapos manigarilyo ni Yehan sa baba, umakyat siya. Nagbukas siya ng kwarto ng kung saan. Ang kama dito ay naayos na, kaya maaari na siyang matulog. Naramdaman ni Yehan ang ginhawa pagkatapos maligo. Nakahiga sa kama, hindi iniisip ang anumang bagay, panaginip lang ng mapayapa, pag-usapan natin ang mangyayari bukas. Xiangjiang, Li Family Manor. Sa oras na ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit ang pumasok sa study ni Mr. Li nang walang ingay. Sa oras na ito, si Mr. Li ay hindi pa nakakapagpahinga, at maingat na binabasa ang International Economics gamit ang kanyang mga mata sa ilalim ng ilaw. Tuldok panipi, "Master, oras na po, dapat na po kayong magpahinga," sinabi ng matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit kay Mr. Li. Nang marinig iyon, tumingin si Mr. Li sa orasan na nakasabit sa dingding, hinubad ang kanyang salamin at nakangiting sinabi, "Ay, tumatanda na pala ako, at kung hindi ako magpapahinga, ang katawan ko ay lalong humihina." "Mali po ang sinabi ng matanda. Marami pa kayong taon na mabubuhay." Nakangiti ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit, at pagkatapos ay sinabi, "Matanda, may balita po mula sa mga tao sa baba na ang dalaga ay hindi po bumalik sa kanyang vilya ngayong gabi. Nasa Saigon siya. Isang villa ang kanyang tinitirhan. May problema ba dito?" Tanong pabalik ni Mr. Li. Nasiyahan siya sa kanyang apo at halos hindi nakikialam sa kanyang mga gawain. "Hayaan mo siyang gawin ang kanyang mga gusto." Pero ang bodyguard niyang si Afei ay nawawala rin, sabi ng matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit. "Hindi ba dapat nating alamin? Wala namang masamang mangyayari sa kanya," mahinang sinabi ni Mr. Li. Ang babaeng iyon ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Isa siyang malakas na tao. At alam mo rin na nagtatrabaho ako sa isang malaking proyekto, at ang dalaga ay labis na nakatulong sa akin. Hindi ko siya hahayaang mapahamak. Ngunit, wala nang ngunit, magpahinga ka na, pinutol ni Mr. Li ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit. Ipagkatiwala natin ang dalaga sa kanyang sariling karunungan. Ang mga tao ay hindi nakakakuha ng anumang bagay ng libre. Ang ating anak ay matagal nang nakikita ang kagandahan ng mga tao. Maganda ang pagpaplano at pagsasaayos ng mga bagay. "Opo, Master." Umalis ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit, at nagpahinga na si Mr. Li. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang apo, pero mas pinili niyang magtiwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Li Xinran ay isang taong may malaking kakayahan, at alam niya ang kanyang ginagawa. Sa ngayon, sa isang marangyang manor sa Kowloon Island, isang grupo ng mga mataas na opisyal mula sa Suyiman ang nagpupulong. Si Hong Tiansheng ang nakaupo sa pinakamahalagang upuan at sinabi, "Sa Xiangjiang, walang sino man ang nang-ahas na hindi pansinin ang Suyiman.
Ang utos na pumatay ay nailabas na, at daan-daang mga club, malaki at maliit, sa Xinjiang ay nakatanggap ng utos na pumatay, paano kaya makatakas sa kapahamakan na ito ang batang ito mula sa mainland? Nang marinig iyon, isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ni Hong Tiansheng ay nagsabi, bukod sa ating mga asosasyon, sina Director Jiang at ang pamilya Guo ay nagpaplano ring atakihin ang batang ito. Sino mang itim o puti ay papatayin siya. Sa lugar na ito ng Xinjiang, wala siyang matatakasan sa 3 ektaryang lupa. Tumakas. Kung gusto ni Yehan na tumakas, matagal na siyang tumakas, kaya bakit siya komportableng matutulog? Ang gusto niya ngayon ay pumatay, upang ihinto ang pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay, upang lumikha ng isang mundo sa Xinjiang. Walang pakialam na sinabi ni Hong Tiansheng, ipadala ang utos sa lahat ng mga hall at asosasyon sa Xinjiang. Sa loob ng 3 araw, makikita ko ang ulo ng batang iyon mula sa mainland. Xinjiang, ito ay isang lugar kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay napakamalaki, na may isang umuunlad na ekonomiya at kalakalan, ngunit mas maunlad ang lugar, mas madilim ito. Ang isang malaking lipunan tulad ng pintuan ay may 10,000 mga miyembro sa paligid. Ang mga underground forces sa Xinjiang ay naiiba sa mainland. Ang mainland ay nagbibigay pansin sa katotohanan na ang mga sundalo ay mahal at hindi mahal, at kailangan ng mga elite member. Siyempre, ang tunay na pangunahing lakas ng mga asosasyong ito ay hindi ganoon kakilakilabot, ngunit ang mga asosasyong ito ay maaaring magkaroon ng isang lugar sa Xinjiang. Mayroong iba't ibang mga paraan, pangunahing nagkakasundo ang itim at puti at nagbabahagi ng mga benepisyo. Si Director Jiang ay isa sa mga pinakamataas na kinatawan. Sa ngayon, ang mga underground forces ay naglabas ng utos na habulin at patayin si Yehan, at ang Baidao ay nagsimula ring gumana sa ilalim ng kontrol ni Director Jiang. Mukhang itinuturing si Yehan bilang isang terorista na pumasok sa Xinjiang. Iyon na. Sa makatuwid, sa lugar na ito ng Saigon, makikita ang mga puwersa ng pagpapatupad ng batas sa iba't ibang mga interseksyon. Ang itim at puti ay naglalagay ng isang malaking lambat, hanggat ng ahas na magpakita si Yehan, malalaman ng mga taong ito ang kanyang kinaroroonan, at kakornerin at papatayin nila siya. Siyempre, ang paghabol ni Hongyi Club kay Yehan noong nakaraang gabi ay kumalat din sa mga underground circles ng Saigon. Higit sa 200 katao mula sa Shuai sect ang binugbog ng isang tao nang walang anumang kapangyarihang lumaban. Ang mga ganitong malulupit na tao ay hindi ordinaryong mga maliit na club. Okay lang namang insulto, maliban kung may kakayahan itong harapin ang asosasyon ni Yehan. Lahat, nandoon ngayon si Yehan sa Saigon. Sa tingin ko, malapit na siyang magpakita muli. Mayroong higit sa 12 malalaki at maliliit na asosasyon sa ating New Territories, at ang kabuoang bilang ng mga tao sa buong New Territories ay 10,000. Hindi ako naniniwala na hindi siya papatayin. Kaya, hindi ka dapat matakot na harapin ang Yehan na ito, ang pinakamahalaga ngayon ay alamin kung nasaan siya, at pagkatapos ay magkakaisa tayo at papatayin natin siya. Kabanata 602. Ang Loyalty Sect ang pinakamalakas na club sa New Territories, at marami sa mga maliliit na club ang nakikinig sa kanila. Matapos ilabas ng Shuai Sect, ang Panginoon ng Xinjiang, ang utos na habulin at patayin siya, tinawag ng Loyalty Sect ang mga club sa New Territories upang simulan ang paghahanap kay Yehan. Hanapin at patayin siya. Boss 2, gamit ang ating lakas sa Saigon, hindi mahirap hanapin ang Yehan na iyon, pero kagabi mahigit 200 mga kapatid ang nasa ilalim ng aking pamumuno ay nakahiga pa rin sa ospital, imposibleng patayin siya ng isang partikular na lipunan. Iminumungkahi kung magkaisa tayo, ang karangalan ay para sa lahat, at lahat ay dapat magdala ng panganib ng magkasama. Sinabi ng boss ng Hongyi Society sa oras na ito. Tama iyon. Kagabi, walang sino man sa mahigit 200 kapatid mula sa Hongyi Society ang nakapatay sa kanya. Ipinakikita nito na ang batang dalo na ito ay hindi madali. Lahat ay dapat magdala ng panganib ng magkasama. Sa meeting hall na ito, mahigit 12 ng mga boss ng club mula sa New Territories ang magkasamang nakaupo. Sa oras na ito, maraming mga boss ng club ang sumang-ayon na magkaisa upang patayin si Yehan. Ang pagsunod sa tawag ng Suyimen ay upang labanan ang dominasyon ng Suyimen sa underground world ng Xinjiang, ngunit isang bagay ang makinig, at isa pang bagay ang gawin ito. Hindi nila mailagay ang kanilang sariling mga tropa dito. Okay, dahil lahat ay nagmumungkahi na gawin ito, pagkatapos ay magkakaisa tayo at papatayin si Yehan matapos nating malaman kung nasaan siya. Ito rin ay magbibigay ng paliwanag sa Shuai Sect. Sinabi ito ng boss ng Loyalty Sect.
Sa New Territories, mahigit 100 malalaki at maliliit na asosasyon, 10,000 mga tao ang kumikilos, makikita ang mga young and dangerous sa mga kalye at eskinita, at makikilala si Yehan sa sandaling magpakita siya. Sa oras na ito, nakarating na sina Yehan at Li Xinran sa harap ng isang malaking bakanting villa na tinatawag na Zhongshan Villa. Ang paligid ng villa ay walang laman at sumasakop sa isang malaking piraso ng lupa. Napaliligiran ito ng isang malaking lugar na parang parke. Maaari ka ring maglaro ng golf dito, at mukhang napakatahimik at malaya. Ang may-ari ng villa na ito ay nagsara at gustong ibenta ito, at ang presyo ay higit lamang sa 30 milyon. Matapos mag-ikot, napakasaya ni Yehan. Ang Zhongshan Villa na ito ay hindi lamang malaya, ngunit higit sa lahat, ang lugar ay sapat na malaki, at magagamit ang lahat ng uri ng pasilidad, kaya hindi na kailangang mag-ayos ng mga kasangkapan. Kumusta? Nasiyahan ka ba? Tanong ni Li Xinran sa tabi ni Yehan. Tama, ito na iyon. Tumango si Yehan at nagpatuloy, ilipat ko na lang ang pera sa iyong account mamaya, at ipapagawa ko sa iyo ang ibang mga formalidad. Maaaring manatili ako dito ng ilang panahon. Walang problema, may iba pa bang matutulungan ko? Tanong ni Li Xinran ang nakangiti. Umiling si Yehan at sinabi, hindi mo na ako matutulungan sa ibang mga bagay, ako na ang bahala. Hindi naman palaging ganoon. Kahit papaano, may mga kakilala ako dito sa Xiangjiang. Sabi ni Li Xinran, nasa iyo ang aking numero ng telepono, kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo ako, para na lang sa ngayon, kailangan kong pumunta sa kumpanya mamaya, ngayon black and white. Sa sitwasyon kung saan hinahabol ka ng daw at pinapatay, inaasahan kong magkakaroon ka ng tagumpay dito. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti si Li Xinran at umalis. Pagkatapos, tinawagan ni Yehan sina Leng Wufei at ang iba pa at hiniling sa kanila na magmadali sa Zhongshan Villa. Kalahating oras ang nakalipas, nakarating na sina Leng Wufei at ang iba pa. 19 na tao ang lahat. Naalerto ang paligid. Xiaohan, mukhang naglagay ng malaking lambat ang Saigon side, hinintay ka lang na magpakita. Sabi ni Leng Wufei, noong umaga, hiniling kong lumabas ang Chanlong Wei at magtanong, at ngayon, ang mga miyembro ng komunidad sa Saigon ay nasa lahat. Naglalakad sa kalsada, ang mga asosasyon sa ilang iba pang lugar ay nagsisiyasat din, sa sandaling magpakita ka, sasalakayin kanila ng magkakasama. Sinabi ni Yehan, wala silang dapat ikabahala. Ang dahilan kung bakit nagkukumpulan ang mga lobo para manggaso ng pagkain ay dahil sa itaas nila ay may isang Wolf King na namamahala at nag-uutos sa kanila. Hanggat maalis ang Wolf King na ito, natural na magkakalat ang kawin ng mga lobo. San, may kilos ba mula sa Xiangjiang Law Enforcement System? Panipi. Oo, sabi ni Leng Wufei, ngayon, hindi lang mga young and dangerous boys ang nasa kalsada sa labas, kundi pati na rin ang mga patrol forces sa lahat ng dako. Kapag sinisiyasat ang mga taong dumadaan, magkahalo ang itim at puti. Kawili-wili, simula na tayo sa Saigon at pagsamahin natin silang itim at puti. Tumayo si Yehan at sinabi, ang Xiangjiang ay napak-espesyal, ito ay isang mahalagang lupain, kung mananalo tayo dito, ang mga benepisyo ay hindi na kailangang sabihin pa. Sa halip na hayaan silang lumapit sa ating pintuan, dapat tayong mag-isip ng paraan para atakihin sila at patayin sila ng biglaan. Aatakihin natin ang mga asosasyon sa Saigon ngayong gabi. Ang mga sundalo ay mabilis. Gusto kong gawing lubos na magulong ang Saigon bukas. Imposibleng walang ulo ang mga ahas. Kung ang mga asosasyong ito lahat ng mga boss ay patay, at ang mga tao sa ibaba ay magiging napakagulo. Sa oras na iyon, hindi na nila tayo papansinin. Matapos silang sirain, panahon na para harapin ang mga taong iyon na kumakain ng mga royal rations ngunit lihim na gumagawa ng mga pangit na bagay. Panipi. Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, ngumisi si Lin Chi kay Xiaben at sinabi, Bobo, paano kung tayo ang magiging striker ngayong gabi? Wala akong pagtutol. Tumango si Xiaben. Ang New Territories ay isa sa 3 distrito ng Hong Kong, kabilang ang Taipo, Tuen Mun, Yuen Long, North District, Sai Kung, Sha Tin, Chuan Wan, Kwai Ching, at outlying islands. Mayroong 2 asosasyon sa Sai Kung. Ang Hongyi Club na inatake ni Han, at ang isa pang tinatawag na Little Knife Club. Ang 2 club na ito ay hindi mga malalaking club sa New Territories, ngunit ang kabuoang bilang ng mga tao sa ilalim ng 2 club na ito ay halos 10,000. Dahil nasa Saigon siya, gusto lang ni Yehan na atakehin muna ang mga club sa Saigon. Mukhang hindi sapat ang aral na ibinigay niya sa Hongyi Society kagabi. Higit sa 200 katao ang dinala niya sa ospital, ngunit hindi pa rin niya pinahinto ang mga malalaking boss ng Hongyi Society na kumilos laban sa kanya. Nang dumating ang gabi, sumindi ang mga ilaw.
Ang mga sundalo sa ilalim ni Yehan ay nahati sa dalawang grupo, ang isa ay pumunta para linisin ang Small Sword Club, at ang isa ay pumunta sa Hongyi Society. Kahit na ang bawat isa sa dalawang asosasyong ito ay nag-aangkin na may ilang libong miyembro, karamihan sa kanila ay mga peripheral member na walang kapangyarihang lumaban. Karaniwan, okay lang na magpanggap na tigre, ngunit upang talagang lumaban sa larangan ng digmaan, ito ay ganap na pinutol, tulad ng Hongyi Society. Ang tunay na pangunahing lakas ng komunidad ay ilang daang tao lang. Karamihan sa mga taong ito ay mga retiradong sundalo o Lenjiazi mula sa hukbo. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maikukumpara sa mga peripheral member ng lipunan. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga taong ito, maaari pa ba silang maging mas malakas kaysa sa Tianlong sa ilalim ng mga kamay ni Yehan? Wei! Ngayong gabi, hindi nakilahok sa pagpatay sina Leng Wufei, ang magkapatid na Chen, Sun Bumi at Zhou Lai. 11 Tianlong Wei, sina Xia Ben at Lin Chi ang lumahok sa pagpatay. Sumama rin si Yehan, sinundan siya ni Xia Ben at ng 5 Tianlong Wei, tinitingnan ang kutan ng Hongyi Society, isang malamig na ngiti ang nakasabit sa sulok ng bibig ni Yehan, sa pananaw, ilang tao ang naroon, ano ang kanilang ginagawa. Alam niya ang lokasyon ng bawat isa. Sige, huwag kayong mag-iiwan ng kahit sino. Kumaway si Yehan ng kanyang kamay, at pagkatapos, kinuha ni Xia Ben ang 5 Tianlong Wei at sinipa ang gate palayo, at pumasok ng may masamang ekspresyon. May halos 500 tao sa kuta ng Hongyi Society. Mga tao, ang mga taong ito ang pangunahing lakas ng Hongyi Society, ngunit hindi nila mapipigilan ang Tianlong Wei na sikat sa pagpatay, at walang sino mang makakapigil kay Xia Ben. Kabanata 603. Sino? Patayin. Sa isang iglap, nagsilapitan ng mga tauhan ng Hongyi Society mula sa lahat ng direksyon, lahat ay may hawak na mga espesyal na bakal na kutsilyo. Nakita ito ni Xia Ben, at ngumiti siya ng may pagkauhaw sa dugo, patayin. Nang mahulog ang salitang, patayin, sumugod ang Tianlong Wei patungo sa mga tauhan ng Hongyi Society na parang mga Diyos ng kamatayan na nag-aani ng buhay ng tao. Hindi sila gumamit ng espada o kutsilyo, ngunit ang kanilang mga kamao ay mas nakakatakot kaysa sa mga espada. Ang mga suntok sa katawan ay maaaring magdurog ng mga buto. Lahat ng panloob na organo ay nagkabasag, at sa loob lamang ng kalahating minuto, may mga bangkay na nakahiga sa lupa sa kutan na ito. Mas nakakatakot ang pag-atake ni Xia Ben. Ang kanyang pansamantalang sandata ay ang Yanyu knife, at ang kutsilyong iyon ay parang isang hindi matatalo na general. Ang mga bangkay ay nagkalat sa buong parang, at walang bangkay ang nanatiling buo. Bilang ng mga bangkay, mukhang nagmamalasakit siya sa kompetisyon kay Lin Chi upang makita kung sino ang makakapatay ng higit pang mga tao. Hindi nakilahok sa labanan si Yehan, amoy niya ang malakas na amoy ng dugo na nagmumula sa loob, tahimik siyang naninigarilyo sa labas. Sa loob ng kuta, si Zhang Gaozhong, ang boss ng Hongyi Society, ay kasing aalala ng isang langgam sa isang mainit na kaldero sa sandaling ito. Nang marinig ang mga sigaw ng pagpatay mula sa labas, labis siyang nag-aalala. Hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanya ngayon, ito ay ilan sa mga pinakamalakas na master ng Hongyi Society na nagpoprotekta sa kanya. Lumabas ka at tingnan mo, sino ba ang pumatay sa loob? Utos ni Zhang Gaozhong sa master na nasa tabi niya. Boss, narinig kong hindi maganda ang sitwasyon sa labas. Sa tingin ko dapat tayong magprotekta sa iyo at umatras muna. Nang marinig iyon, medyo malungkot ang mukha ni Zhang Gaozhong at mapipilitin siyang tumakas sa kanyang sariling lungga. Kung nalaman ng mga boss ng ibang club, hindi ba nila gustong tumawa sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit naririnig ang mga nakakatakot na sigaw mula sa labas sa ilalim ng pang-aapi ng hininga ng kamatayan, tumango pa rin si Zhang Gaozhong, ang mukha ay hindi kasing halaga ng buhay, at sinabi, ang buong pamilya. Ilang master ng Hongyi Club ang tumango. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nasira ang saradong pinto, at ang mabigat na kahoy na pinto ay sinipa ng maliliit na piraso. Si Zhang Gaozhong, nakakatapos lang lumingon, ay nagulat sa pagkabigla na ito, at nagmadaling lumingon. Pagkatapos, nakita niya ang isang binatang lalaki na naglalakad papasok na may duguan na kutsilyo sa kanyang kamay. Oo, ikaw si Yehan. Nagulat si Zhang Gaozhong, ang mukha niya ay nagbago ng malakas, at nauutol pa siya ng magsalita. Ilang eksperto mula sa Hongyi Society ay sumigaw ng malakas nang makita nila ito, at lahat ay sumugod patungo kay Yehan, ngunit paano kaya magiging kalaban ni Yehan ang mga taong ito? Naglakad lang siya papasok, at ang sinumang tumayo sa kanyang harapan ay naging multo ng kanyang espada.
Ilang liwanag ng espada ang kumislap sa hangin, at ang mga master ng Hongyi Club na sumugod kay Yehan ay napatay lahat, naging mga malamig na bangkay na nakahiga sa sahig, at ang nagniningning na dugo ay dahan-daang tumutulo mula sa kanilang mga leeg. Matapos makita ang eksena na ito, labis na natakot si Zhang Gaojiong na nanginginig ang kanyang mga binti at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit hindi man lang siya nakapagsalita. Ikaw ang boss ng Hongyi Club. Tumingin si Yehan kay Zhang Gaojiong at ngumisi, at sinabi, nagpadala ako ng tao para magdala ng mensahe kagabi, mukhang hindi mo ito narinig, marahil iniisip mo na ako, Yehan, ay nasa lugar ng Xiangyang hindi ko kaya na gawin ang anumang bagay sa iyo, tama iyon, may daan-daang malaki at maliliit na asosasyon sa Xiangyang, at malamang na may daan-daang libong miyembro, ano kaya ang ginagawa ko, Yehan? Hindi, Mr. Ye, pakibitawan mo na ako. May matanda at bata ako, hindi na ako mangangahas na gumawa ng anumang bagay sa iyo muli. Ang boss ay talagang lumuhad ng walang gulugod. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, binibigyan kita ng pagkakataon kagabi, pero hindi mo ito pinahahalagahan, kaya hindi ko na ibibigay sa iyo ulit. Huwag kang magreklamo kapag nakarating ka sa King of Hell. Maaga o huli, mangyayari rin ito. Panipi. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Zhang Gaojiong, pinunasan ni Yehan ang kanyang leeg ng kutsilyo. Sa isang gabi, ang mga pangunahing lakas ng dalawang pangunahing club sa Saigon ay naubos, at ang mga malalaking boss ng Hongyi Society at ng Small Knife Society ay patay na lahat. Ang balitang ito ay nagpatakot sa buong New Territories. Sa loob ng ilang sandali, tila medyo magulong ang Saigon, isang grupo ng mga young and dangerous boys ang naglakad ng kanilang sariling daan at nagsimulang magnakaw sa lugar. Ang pagmamadali ay patuloy na nangyayari sa kalsada. Ang mga madudugong eksena ay nagpatakot sa publiko at naiulat pa nga sa balita. Ang mga tawag sa alarma ay halos patuloy na tumunog. Ang istasyon ng pulisya sa Saigon ay abalang-abala, wala gaanong puwersa ng pulisya para pigilan ang mga bagay na mangyari. Ang mga boss sa itaas ay patay na lahat, ano kaya ang ginagawa ng mga young and dangerous boys? Sino ang magbabayad sa kanila? Sino pa ang mamamatay? Ang mga lumalabas para mag-hangout ay wala ng iba kundi pera at katayuan. Kapag namatay ang malaking boss, natural na mawawala ang pera at katayuan. Gayunpaman, sa sandaling mamatay ang malaking boss sa itaas, ito rin ay isang pagkakataon para sa kanila, ang mga young and dangerous na bata sa ibaba, upang tumaas. Sino mang ang kamao ay sapat na matigas, may sapat na tao, at walang awa ay magkakaroon ng pagkakataon na nasa pinakamataas na posisyon. Ang buong Saigon ay nasa ganap na kaguluhan. Halos 10,000 mga young and dangerous boys sa ilalim ng dalawang asosasyon ng Hongyi Society at Small Knife Society ay gumagawa ng kaguluhan sa lugar na ito ng Saigon, nagsisira, at ang pakikipaglaban ay patuloy na nangyayari. Sa loob lamang ng isang araw, ang mga detention center at bilangguan sa Saigon halos napuno ng mga ulo ng tao. Ang kaguluhan sa labas ay nagdulot ng takot sa buong Saigon. Makikita sa lahat ng dako sa mga kalye at eskinita ang mga young and dangerous boys na nag-aaway at gumagawa ng kaguluhan. Siyempre, makikita rin ang mga patrol car na nagkukumpulan sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang kaguluhan sa labas ay walang epekto kay Yehan ngayon. Ang dalawang club sa Saigon ay naayos na, at ang underground world dito ay magiging bulag na nakatitig sa kanya, at hindi siya papansinin. Tungkol naman sa ibang mga asosasyon sa New Territories, isa-isa niyang aayusin ang mga ito. Bastardo, siya nga iyon? Suriin mo para sa akin? Suriin mo para sa akin, ano man ang paraan na gamitin mo, dapat mong malaman kung nasaan siya. Kahit mamatay ka, ipaparamdam ko sa kanya na mawawala siya sa Xiangyang, ganap. Sa isang mataas na gusali, sa sandaling ito, galit na sinampal ni Director Jiang ang mesa. Ang galit sa kanyang mukha at ang mga tao sa ilalim ng ulap ay nakaramdam ng galit ng Chief Superintendent. Director Jiang, ang mga opisyal ng pulisya sa Saigon ay nagsisikap na mag-imbestiga, at sa tingin ko hindi magtatagal ay magkakaroon ng resulta. Gaano katagal? Isang araw, 2 araw, o isang buwan? Kailangan ba nating maghintay hanggang sa magulo niya ang buong New Territories? Tumingin si Director Jiang sa lahat ng nakaupo rito ng may madilim na tingin, at sinabi, bibigyan kita sa loob ng isang araw, gusto kong makita na muling magiging maayos ang Saigon Public Security Department, at dapat ding mahuli ang batang iyon mula sa mainland, at kung lalaban siya, patayin siya sa lugar. Sa ngayon, ang nangyari sa Saigon ay nagdulot ng pag-uusap ng mga tao sa lipunan. Ang internet ay puno ng mga balita tungkol sa seguridad ng Saigon.
Ang opinyon ng publiko sa social media, kasama ang presyon mula sa kanyang agarang amo, ay nagpapa-overwhelm kay Director Jiang. Pero galit siya, ang Xiangyang ay isang internasyonal na metropolis, kung ang bagay na ito ay magiging isang malaking isyo at ikakalat sa buong mundo, hindi na siya magiging chief superintendent ng polis, at ngayon ay hindi na siya makapaghintay na barilin si Yehan hanggang sa mamatay. Opo, sir. Kabanata 604. Talagang walang pakundangan ang lalaking ito. Sa isang opisina, binabasa ni Li Xinran ang pahayagan sa umaga. Maraming seksyon sa pahayagan ang tungkol sa nangyari sa Saigon. Nang makita ang ilang mga bagay, alam niyang ginawa ni Yehan ang lahat ng ito. Matapos mabasa ng maingat ang pahayagan, tinanggal ni Li Xinran ang kanyang salamin at nakangiting sinabi sa sarili. Ang estratehiyang ito ay tamang-tama para manalo sa gitna ng kaguluhan. Natatakot akong magugulat ang ibang mga asosasyon sa New Territories ngayon. Ang mga boss ng dalawang asosasyon ay nawasak sa pamamagitan ng kidlat na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa ibaba. Hinahanap ng lalaking ito ang mga pagkakataon para manalo sa gitna ng kaguluhan. Mas maraming kaguluhan, mas mabuti para sa kanya. Madudugong paraan, matalinong diskarte, ngunit Saigon Public Security ginawa niyang ganito kagulo ang lugar, ngayon ay natatakot akong maraming tao ang gustong direktang barilin siya. Matapos sabihin iyon, tinawagan ni Li Xinran ang telepono sa opisina. Fei, pumunta ka at bantayan ang kanyang mga galaw, at iulat mo sa akin kung may anumang sitwasyon. Opo, miss. Matapos sumagot ang bodyguard na si Fei, pinatakbo niya ang Rolls-Royce palabas ng underground garage. Ang underworld ay naayos mo na, pero paano naman ang White Way? May ngiti sa sulok ng bibig ni Li Xinran, kinagigiliwan niyang hintayin ang susunod na hakbang ni Yehan, na nagparamdam sa kanya na parang nanunood siya ng mundo ng nakangiti, ang pakiramdam na ito ay mas nakakahumaling kaysa sa kanyang pagtakbo sa mall. Zhongshan Villa, magkakasama na nakaupo sina Yehan at ang iba pa upang talakayin ang mga bagay-bagay. Xiaohan, ang dalawang club sa Saigon ay halos naubos na natin ngayon, ano ang gagawin natin sa susunod? Alisin natin ang ibang mga club. Tanong ni Leng Wolfei. Hindi pa kagyat ngayon. Mukhang kalmado si Yehan, tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa at sinabing dahan-dahan. Ang paraan para harapin ang underworld ay wala ng iba kundi ang madudugong paraan para patayin sila hanggang sa matakot sila. Hindi mahirap harapin. Ang pinakamahirap harapin sa Xiangyang ay Baidao. Iba ang lugar na ito sa mainland, kung saan naghahari ang pakikipagtulungan ng itim at puti. Narito tayo gusto nating gumawa ng mga bagay ng matapat ng walang anumang paglaban. Sa Baidao, dapat magkaroon tayo ng ating sariling network ng mga relasyon, ngunit bago maitatag ang network na ito, dapat muna nating alisin ang mga hindi sumasang-ayon sa atin. Tama iyan. Kung aalisin natin ang mga gustong sumalungat sa atin, magiging mas madali para sa atin na magtatag ng isang network. Tumango si Chen Tianxing sa pagsang-ayon. Sinabi rin ni Sun Bumi sa oras na ito, kung gusto mong atakehin ang grupong ito ng mga tao rito, ang paggamit ng paraan ng pag-aalaga sa underworld para harapin sila ay magdudulot lamang ng galit ng mga nakatataas. Mamaya, sina Jolai at ako ang magdadala ng 4 na general para mag-imbestiga suriin ang mga detalye ng mga gustong lumaban sa atin, ang mga puwet ng mga taong ito ay tiyak na hindi malinis. Hoy, ito ang aking espesyalidad. Ngumisi si Jolai. Sinabi ni Yehan, ganoon din ang iniisip ko, ngunit kapag sinisiyasat ang mga taong ito, kailangan ko ring suriin ang ibang mga tao sa mga opisyal na bilog sa Xiangyang. Gusto kong makahanap ng kapareha mula sa kanila. Gayon din, kahit na sa pagkakataong ito ay ginamit natin ang paraan ng kidlat ang pagsira sa dalawang asosasyon ay may epekto ng pagyanig sa bundok at pagyanig sa tigre, ngunit ang diskarte na ito ay epektibo lamang para sa ilang maliliit na asosasyon. Ang mga malalaking asosasyon na may kaunting kakayahan ay hindi matatakot sa atin, kaya siya Ben, Lin Chi, kayong dalawa ang magdadala sa natitirang Chanlongwei ay magbabantay sa kanila, at makipag-ugnayan sa akin anumang oras kung mayroon mang sitwasyon. Young Master Ye, huwag kang mag-alala, hindi makatakas sa mga mata ng Lin Chi ko ang mga taong ito. Kung babuka ang iyong bibig, dadalhin ko ang mga tao para patayin sila ngayon. Sabi ni Lin Chi nang nakangiti sa kanyang mukha. Noong panahong iyon, ipinahayag niya ng lubusan ang kanyang likas na pagpatay, at talagang hindi siya nag-iwan ng kahit anong manok at aso. Pinatay niya ang lahat ng tao at hayop sa maliit na club ng kutsilyo, ngunit nang bumalik siya para suriin kasama si Ben, natuklasan niyang kakaunti pa rin ang mga pinatay. Matapos ang higit sa 100 ng mga hanggal na biyahe, ang puso niya ay palaging hindi balanse, at ngayon ay iniisip pa rin niyang pumunta sa ibang lugar maliban sa Saigon para sirain ang ibang mga club.
Umiling si Yehan at nagmura ng nakangiti, ikaw na bata, kumalma ka, nagdulot na tayo ng hindi pagsang-ayon sa kaguluhan sa Saikong, kung ang buong New Territories ay magkakaroon ng kaguluhan dahil sa atin, kung gayon ay magiging mga terorista na tayo sa oras na iyon, lahat ay may limitasyon at hindi maaaring lumampas sa limitasyong ito. Panipi. Hoy, huwag kang mag-alala, Young Master Ye, wala kang sinabi, pansamantalang itatago ko ang mga ulo ng mga bastardo na iyon sa kanilang mga leeg, at kukunin ko sila mamaya. Ngumisi si Lin Chi. Matapos ni Yehan ang kanyang paglalagay, maliban sa magkapatid na Chen at Leng Wufei, lahat ng nasa paligid niya ay nagsimulang kumilos, mag-imbestiga, mag-monitor, at gampanan ang kanilang sariling mga responsibilidad. Siya lang ang naiwan sa buong Zhongshan Villa. Si Han ang apat sa kanila. 2 araw nang lumipas, at ang batas at kaayusan sa Saigon ay unti-unting hamina ng malaki sa ilalim ng pag-atake ng mga puwersa ng pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, matagal nang hindi natagpuan ang bakas ni Yehan, na nagdulot ng pag-atres ni Director Jiang ng ilang beses dahil sa galit, ang tungkulin ng isang mataas na opisyal ng pulisya. Gayunpaman, ang mga puwersa ng pagpapatupad ng batas sa Xiangjiang ay hindi mga gulay. Matapos ang 3 araw ng pagsisiyasat, natagpuan ng mga taong ito ang lugar kung saan nagtatago si Yehan. Sa oras na ito, ang mga opisyal ng pulisya na may mga baril at bala na tumatakbo ay nagmaneho palayo sa istasyon ng pulisya, higit sa 100 ng mga sasakyan ang patungo sa Zhongshan Villa, at ang sirena ay tumunog sa buong daan. Ang Xiangjiang ay isang internasyonal na metropolis, at ang mga puwersa ng pagpapatupad ng batas dito ay hindi mga gulay. Matapos maayos ang batas at kaayusan sa Saigon, mas marami silang mga puwersa ng pulisya na makakilahok sa pagkilos ng pagsubaybay sa mga bakas ni Yehan. Sa makatuwid, Yehan ang bagay na nagtatago sa Zhongshan Villa ay hindi maitago sa kanila. Matapos subaybayan ang kinaroroonan ni Yehan, ang mga opisyal ng pulisya na armado ng mga bala ay nagtungo sa Zhongshan Villa. Upang i-corner si Yehan, daang-daang mga opisyal ng pulisya ang ipinadala mula sa Saigon, at lahat sila ay nilagyan ng mga baril. Paglaban, ang mga opisyal ng pulisya na may bala ay inutusan na barilin at patayin sa lugar. Hindi pa alam ni Yehan ang tungkol dito, ngunit kahit na malaman niya, hindi siya magugulat. 2 o 3 araw na siyang nakatira sa Zhongshan Villa. Kailangan ng sistema ng isang malaking pagbabago. Sa Zhongshan Villa, magkakasama na umiinom ng tsa sina Yehan at ang iba pa at tinatalakay ang kasalukuyang sitwasyon sa Xiangjiang. Ang Saigon ay ang unang hakbang lamang para sa kanilang paglabas. Matapos maisakatuparan ng hakbang na ito, ang susunod na hakbang ay magsimula mula sa Saigon at kumalat sa buong New Territories. Hanggat nalutas ang network ng relasyon sa Baidao, ang ideya ni Yehan ay manalo sa New Territories sa loob ng 1 linggo, at pagkatapos ang New Territories ay ginagamit bilang isang springboard upang atakehin ang 2 lugar ng Xiangjiang Island at Kowloon Island. Upang manalo sa buong Xiangjiang, ang ideya ni Yehan ay kalahating buwan, palapit na ang katapusan ng taon, hindi siya pwedeng manatili sa Xiangjiang ng masyadong matagal, mayroon pa ring malakas na kaaway sa timog na naghihintay sa kanya na linisin, at gusto niyang mangibabaw sa underground sa timog bago mag-New Year's Eve sa mundo, kailangan ni Yehan na maglaan ng oras. Ang pinakamalakas na lipunan dito sa New Territories ay ang Loyalty Sect. Marahil ay maaari nating simulan ang pag-aayos sa kanila matapos ang bagay sa Baidao. Ang pangalawang dahilan ay mayroong loyalty sect sa New Territories, at ang loyalty sect na ito ay may kakayahang tawagan ang lahat ng malalaki at maliliit na grupo sa New Territories. Tinapik ni Yehan ang kanyang mga daliri sa mesa at sinabi, may 10,000 mga young and dangerous boys sa ilalim ng Zhongyi sect. Sila ang mga nangungunang tao sa New Territories. Kung maalis sila, mas malakas ang epekto sa iba pang mga lipunan. Sa sandaling maalis sila, mas magiging malakas ang laki ng New Territories. Ang asosasyon ay hindi na magiging kasing aktibo ng ngayon. Sinabi ni Chen Tianxing na nag-aanalisa. Kung tatamaan mo ang ahas, dapat mong tamaan ang Kikyun. Ngumiti si Yehan, ang Zhongyimen ang Kikyun ng grupong ito ng mga club sa New Territories. Ang bagay na ito ay tatalakayin matapos ang bagay sa Baidao. Ang mga matatanda at mga hanggal ay nagmamadali sa kanilang mga balita. Gayunpaman, sa sandaling matapos ang mga sinabi ni Yehan, mga tunog ng malalakas na sirena ang narinig sa paligid ng Zhongshan Villa. Matapos marinig ang ganitong uri ng paggalaw, kumunat ang noo ng magkapatid na Leng Wufei at Chen Tianxing, sabay silang tumayo at lumabas para tingnan. Sa sandaling ito, ang paligid ng Zhongshan Villa ay napaliligiran ng isang grupo ng mga pulis na may bala. Ang madilim na nguso ay nakatutok sa loob ng villa. Xiao Han, nariyan na ang pulis. Pumasok si Leng Wufei at sinabi,
Kabanata 605. Nang marinig iyon, sinabi ni Yehan, hindi sila dumating ng mabilis o mabagal, mukhang may ilang kasanayan pa rin ang grupong ito ng mga kumakain ng pagkain ng imperyo. Hindi pa rin tayo mahuhuli ng mga taong ito. Walang pakialam na sinabi ni Chen Tianxing. Hindi tayo pwedeng lumaban sa mga taong ito. Sa sandaling lumaban tayo, lalala ang mga bagay, at maaari pang magdulot ng takot sa mainland. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman sa ilang mga espesyal na departamento sa bansa. Kalmado at mahinahon na sinabi ni Yehan. Natural lang para sa grupong ito ng mga hindi tao na puwersa na labanan ang sistema ng pagpapatupad ng batas ng Xinjiang. Gayunpaman, sa sandaling lumaban sila, malalaman ng mainland ang balita, at mas malamang na magpapadala ng mga espesyal na departamento para harapin ito. Ang huling bagay na gusto makita ni Yehan ngayon ay ang mga taong ito. Mula nang piliing atakehin siya ni Sito Zhenchen sa labanan sa Phoenix Mountain, hindi na itinuturing ni Yehan ang sarili bilang isang miyembro ng espesyal na departamento, at hahanapin niya ang pagkakataon upang ibalik ang sertipikong iyon kay Sito Zhenchen. Ang pagmamahal na dapat bayaran sa iba ay dahan-daang babayaran sa hinaharap. Makinig kayo sa mga nasa loob, lumabas kayo nang nakataas ang inyong mga kamay, at huwag kayong lumaban, kung hindi, susugod kami. Mga nasa loob makinig. Paulit-ulit na tumunog ang boses ng loudspeaker sa labas ng Zhongshan Villa. Daan-daang mga opisyal ng pulisya ang nakatutok ang kanilang mga baril sa gate ng villa. Kumikislap ang mga ilaw ng pulis sa mga sasakyan. Sa sandaling ito, nakalabas na ng villa sina Yehan at ang iba pa. Lumabas siya at tiningnan ng kalmado ang grupo ng mga pulis na nakapalibot sa kanila ng mahigpit. Nakita ang eksena na ito, sunod-sunod na lumabas ang mga boses ng kaligtasan, at ang mga baril na naglalabas ng lamig ay nakatutok kay Yehan at sa iba pa. Iangat niyo ang inyong mga ulo at yumuko. Kumaway ang isang senior police superintendent sa sandaling ito, at pagkatapos, dahan-daang lumapit sa kanila sina Yehan at ang iba pa ang isang pulis na nakasuot ng bulletproof vest na may hawak na baril. Hindi nila maaaring hayaang maging pabaya sila. Ang mga gangster na inutusan ng commander na arestuhin ay may mga pambihirang kakayahan. Sa huli, naposos sina Yehan at ang iba pa, at lumapit ang senior police superintendent at nagpakita ng isang warrant of arrest at sinabi, inaaresto kita sa maraming kaso kabilang ang pagpatay at terorismo, mangyaring makipagtulungan ka ngayon. Kung hindi, may karapatan kaming magpaputok. Panipi. Wala namang problema, hindi ba nasa kamay mo na ngayon? Kibat balikat ni Yehan. Sa oras na ito, isang babaeng pulis na nakasuot ng bulletproof vest ang lumapit at sinabi, Captain Zhang, naglabas ng utos ang General Administration na bantayan silang mahigpit. Personal na makikilahok ang Chief Superintendent sa pagtatanong. Papunta na sila mula sa Kowloon. Panipi. Okay, Xiaoyu, bantayan mo sila sa daan at isara ang team. Pagkatapos ng lahat, ang apat ni Yehan at ang iba pa ay ipinasok sa isang sasakyan na hindi masisira ng pagsabog, at 4 o 5 pulis na may bala ang nagbabantay sa kanila sa loob. Siyempre, nandoon din ang babaeng pulis na nagngangalang Xiaoyu. Sa loob ng maraming taon sa mga ilog at lawa, ito ang unang pagkakataon na makakapunta ang isang malaking dalaga sa isang sedan chair. Sumando si Leng Wufei sa bintana ng sasakyan, ngumiti kay Yehan, at sinabi rin ni Chen Tianxing. Sa pagkakataong ito, tingnan natin ito bilang isang pagbisita sa Xiangjiang River. Nariyan ang General Administration, tingnan natin kung may pagkakaiba ang pagtrato dito at sa mainland. Sabi ni Yehan nang nakangiti, narinig kong ang Xiangjiang ay isang lipunan na may mahigpit na batas. Dapat walang ganitong mga bagay tulad ng paggawa ng mga tiger stools at pagbubuhos ng paminta. Maganda na pumasok at uminom ng tsaa. Panahon lang ito para maipasa ang oras. Manahimik ka at manahimik. Nang marinig na sina Yehan at ang iba pa ay wala namang kamalayan na bilanggo, at hindi sila pinansin, ang Xiangjiang Police, ang babaeng pulis na nagngangalang Xiaoyu ay tumingin ng malamig kay Yehan at sa iba pa. Tiningnan ni Yehan ang dibdib ng babaeng pulis, at ang senior police officer at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa certificate na nakasabit doon, at sinabi, Officer Ziyang, dapat itaguyod ang kalayaan sa pagsasalita sa Xiangjiang, hindi ba totoo na hindi pinapayagan magsalita ang mga bilanggo dito? Panipi. Sasabihin ko sa iyo na manahimik ka, kung hindi, hindi ako mag-aalangan na bigyan ka muna ng kaunting problema. Malamig na tiningnan ni Ziyang Yu si Yehan, ilang beses na siyang nakakaharap ng isang ganitong walang pakundangan na bilanggo. Sa Lee Family Manor, sa oras na ito, tinitingnan ni Mr. Lee ang isang file sa study. Ang file na ito ay tungkol kay Yehan. May 4 o 5 pahina ito. Matapos mabasa ang bawat isa, ibinaba ni Mr. Lee ang file at tumawa.
Sabi niya, mukhang mayroong talagang ilang background ang binatang ito, at isa rin siyang bihirang binata na naging sikat sa buong mundo sa murang edad. Ngayon, may isang tao lang sa China na makakatayo sa tabi niya. Oo, hindi nakakagulat na tutuwa ako na lalapit sa kanya ang batang babae na ito. Ngumiti ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit at sinabi, matanda, nang malaman ko ang impormasyong ito, nagulat din ako. Isang lumilipad na dragon ang dumating sa Xiangjiang, hindi nakakagulat na mag-aalsa siya ng isang malaking alon dahil nagdulot siya ng dugong ulan sa mainland. Takot, maraming hindi pa ipinapanganak na mga matandang halimaw ang lumabas sa bundok dahil sa kanya, at higit sa lahat, siya ang anak ng isang baliw, ang panganay na apo ng pamilya Ji, isang sinaunang pamilyang ermitanyo sa China. Bihira ang mga ganitong tao. Nang marinig iyon, sinabi ni Mr. Lee, hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Ang gusto ko ay ang potensyal ng binatang ito. Mula sa impormasyong ito, makikita natin na ang hinaharap ng binatang ito ay hindi limitado sa kanyang kasalukuyang posisyon. Matapang siya at may kakayahan. Tukana, kumilos ng may pagpapasya, kung ang ganitong tao ay ilalagay sa sinaunang panahon, tiyak na siya ay isang tao tulad ni na Sun Quan, Liu Bei, at Cao Menchday. Mukhang ang mga ilog at lawa ng mainland na tahimik ng maraming taon ay malapit ng mag-alok ng isang bagyo. Bumantong hininga ang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit, at sinabi, matanda, dapat ba tayong makialam sa mga gawain ng batang ito sa Xiangjiang? Narinig kong naaresto na siya ng istasyon ng pulisya. Ang mga tao sa gilid ay naaresto. Hindi maiiwasan ang pakikialam. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang apo ng matandang lalaki na siyan. Hindi makatwira na hindi makialam batay sa pagkakaibigan sa pagitan ng matandang lalaki na siyan at ako. Tumigil si Mr. Lee at nagpatuloy, gayunpaman, ang maliit na istasyon ng pulisya ay dapat pa ring magkaroon ng problema. Hindi ko siya matutulungan at, bago iyon, kailangan kong tingnan ang saloobin ng batang babae na si Zinran. Sinabi ng matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit ng nakangiti, marahil sa oras na ito, alam na ng dalaga ang bagay na ito. Hehe, sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang lumapit gamit ang aking mga luma ng buto. Sabi ni Mr. Lee nang tumatawa, gayunpaman, hindi ganoon kadali para sa batang ito na manalo sa Xiangjiang. Madaling harapin ang mga bagay, ngunit hindi madaling lampasan ang antas ng si Hang Chai. Si Hang Chai. Nang marinig ang tatlong salitang ito, napatigil ang mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit. Kahit nakahanga-hanga ang dawas na madre, hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang mga aksyon. Sa police headquarters, hiwalay ng inaalagaan ang apat kay Yehan. Kabanata 606. Dahil sa mga kamakailang isyo sa seguridad sa Saigon, mukhang abalang-abala ang buong istasyon ng pulisya. Nakaupo mag-isa sa maliit na madilim na silid, hindi masyadong nag-aalala si Yehan. Nakarating na sina Sun Bumi at ang iba pa para mag-imbestiga. Matapos makahanap ng isang bagay sina Sun Bumi at ang iba pa, susubukan nilang humanap ng paraan para ilabas sila. Kahit na hindi ganoon, makakahanap ng paraan si Yehan para makalabas ng mag-isa, tulad ng iniisip ni Mr. Lee, hindi pa rin siya matatali ng istasyon ng pulisya. Gayunpaman, habang naghihintay siya ng medyo nakakaantok, nabuksan ang pinto ng maliit na madilim na silid kung saan naroon si Yehan, at agad na sumindi ang mga ilaw sa loob. Kahit na mukhang napakakulimlim, agad na nasanay si Yehan sa liwanag sa loob. Sa sandaling iyon, dalawang lalaki at isang babae ang pumasok, ang isa sa kanila ay si Captain Zhang na nag-aresto kay Yehan at ang pulis na si Ziyang Yu, at ang isa naman ay ang pulis na nawala ang record. Umupo silang tatlo sa mesa nakaharap ni Yehan, at agad na sinabi ng pulis na si Ziyang Yu, Yehan, lalaki, ipinanganak noong 4X, nasyonalidad na Han, Huoxia. Hindi ako nagkakamali sa mga ito. Kibet balikat si Yehan at sinabi, napakasusing pagsisiyasat. Kaya, hindi ko alam kung ano ang nagawa ko, may ebidensya ka ba para arestuhin ako? Panipi. Ebidensya? Paano mo masasabi na hindi ka ang may pananagutan sa pagpatay sa Hongyi Society at Small Sword Society? Sinampal ni Ziyang Yu ang mesa at tumayo, galit na tumingin kay Yehan. Personal siyang nakilahok sa trahedya, at ang pag-iisip tungkol sa kamatayan ng mga taong iyon ay nagpapamanhid pa rin sa kanya, napakasama. Opisyal, bago mo sabihin ito, kailangan mong magpakita ng ebidensya, kung hindi, may karapatan akong aidmande ka sa paninirang puri. Kalmado at mahinahon na sinabi ni Yehan, ang Chanlongwei ay hindi mag-iiwan ng anumang ebidensya para sirain ang Hongyi Society at ang Small Knife Club ay itinuturing na pagpatay na kapakipakinabang para sa mga tao. Hindi naniniwala si Yehan na makakahanap ng ebidensya ang mga taong ito.
Ang dahilan kung bakit siya naaresto ay malamang na ang utos ni Director Jiang sa likod ng kanyang likod. Ikaw, napakasama ng mukha ni Jiang Yu. Talagang wala silang ebidensya sa kanilang mga kamay para patunayan na ginawa ito ni Yehan, ngunit lahat ng direksyon ay tumuturo kina Yehan at sa iba pa. Okay, Xiaoyu, ako na ang bahala. Kumaway si Tim Zhang kay Xiaoyu para umupo, pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Binata, alam kong maraming background ka, at nakasakit ka ng maraming tao rito sa Xiangjiang. Hindi, ayaw kong pumasok sa mga detalye, ngunit sino mang nang ahas na magkagulo rito, babatukan ko siya. Lumalabag ka sa batas sa Xiangjiang at may karapatan kaming kasuhan ka. Tungkol naman sa ebidensya, ilalagay ko ang ebidensya sa harap mo sa loob ng 48 oras. Panipi. Okay, maghihintay ako ng 48 oras. Kung wala kang ebidensya, pakibitawan mo na kami. Kung hindi, may karapatan akong sabihin ang nasa itaas. Sabi ni Yehan ng walang pag-aalangan. Ang nasa itaas, sa tingin ko ay malaki ang pangarap mo. Sa sandaling natapos magsalita si Yehan, nabuksan ang pinto ng interrogation room, at ang taong pumasok ay si Mr. Jiang na may kaugnayan kay Yehan noon. Kalihim at ang kanyang kalihim, upang mapabagsak si Yehan, hindi siya nag-aksaya ng anumang pagsisikap, ginamit ang kanyang autoridad, at pinaggalaw ang puwersa ng pulisya para habulin si Yehan. Ginawa niya ito para lang iligtas ang kanyang mukha. Sa party ng pamilya Ho, pinahina ni Yehan ang mukha ng Chief Superintendent sa publiko, kung hindi niya mapabagsak si Yehan, hindi ba siya, ang Chief Superintendent, tatawanan. Chief Superintendent. Nang makita na papasok si General Director Jiang, tumayo sina Captain Zhang, Jiang Yu at ang isa pang pulis at nagbigay galang. Ang Chief Superintendent ang boss sa itaas ng kanilang boss, at napakahirap para sa mga pulis sa kanilang antas na makipagkita. Lumabas muna kayo, at personal ko siyang tatanungin. Mahinahon na sinabi ni Director Jiang sa tatlo ni Tim Zhang na may saloobin ng isang nakatataas, tumango sina Tim Zhang at ang tatlo, at agad na lumabas ng interrogation room. Di nagtagal, sina Director Jiang, ang kanyang kalihim, at Yehan lang ang naiwan sa interrogation room. Director Jiang, hindi ko inaasahan na pupunta ka para makita ako ng ganito kamaluwag. Sabi ni Yehan nang may bahagyang ngiti. Tumawa ka? Hindi ka na makakatawa mamaya. Ngumisi si Director Jiang at sinabi, Yehan, hindi ko inaasahan na ganoon kakakayahan, pati na rin ang Hongyi Society at ang Small Sword Society ay iyong winasak, pero hindi mahalaga, nahulog ka pa rin sa aking mga kamay sa huli. Xiao Liu, ipahawak mo ang kanyang mga fingerprint sa dokumentong iyon, ang krimeng ito ay totoo, kahit na malakas ka sa mainland, walang sino man ang makakaingatan sa iyo. Panipi. Nang marinig iyon, agad na kinuha ng kalihim na nagngangalang Xiao Liu ang isang file mula sa briefcase. Ito ay isang file tungkol sa mga krimen ni Yehan. Hanggat pipindutin ni Yehan ang kanyang fingerprint dito, makakasuhan siya ng pakikipagtulungan sa kaaway at pagtataksil, pakikipagsabuatan sa mga terorista at malupit na pagpatay sa daan-daang mga ordinaryong mamamayan. Tinitingnan ng file na kinuha ng kalihim na si Xiao Liu, ginamit ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes para eyescan siya at nalaman niya ang nilalaman nito, na nagdulot ng pagdilim ng kanyang mga mata sa isang iglap. Walang sino man ang maaaring magagarantiya ng katotohanan ng gawa-gawang paratang na ito. Maaaring makasama sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Nang marinig iyon, agad na itinagol ng kalihim na si Xiao Liu ang file. Matapos kumatok sa pinto, si Tim Zhang ang pumasok. Sabi niya, Chief Superintendent, may tao rito. Palayain si Yehan sa piyansa. Panipi. Matapos magsalita si Tim Zhang, sa likod niya, pumasok ang isang magiliw na binatang lalaki na may salamin, at sa tabi niya, may isa pang babaeng sumusunod sa likuran. Sa interrogation room, itinutok ni Yehan ang kanyang tingin sa pinto. Matapos makapasok ang team, pumasok din ang isang magiliw na binata at isang babae. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Li Xinran. Tungkol naman sa magiliw na binatang lalaki na may salamin, hindi kilala ni Yehan Han. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Director Jiang, tumayo siya at sinabi, kaya pala si Miss Li at Mr. Ziyang. Pasensya na, hindi pa pwedeng palayain ang taong ito sa piyansa. Nang marinig iyon, sinabi ng magiliw na binata, Director Jiang, kung arestuhin mo ang aking kliyente, mayroon ka bang ebidensya? Kung wala, mula sa legal na pananaw, may karapatan akong palayain ang aking kliyente sa piyansa. Sa tingin ko alam ni Pangulong Jiang na mas mabuti kaysa sa akin, isang abogado. Panipi. Ang ebidensya ay inihahanda na. Panipi.
Dahil inihahanda pa rin ang ebidensya, pagkatapos ay pakibitawan mo na ang aking kliyente pagkatapos na handa na ang lahat ng ebidensya, Mr. Jiang. Walang ebidensya, wala kang karapatang arestuhin ang aking kliyente. Bago matapos magsalita si Mr. Jiang, nagpatuloy ang magiliw na binata. Nang marinig ang mga sinabi ng magiliw na binata, kumislap ang isang madilim na tingin sa mga mata ni Director Jiang. Hindi madaling harapin ang binatang ito sa kanyang harapan. Kilala siya bilang isang gold medal lawyer. Walang kaso na hindi niya kayang manalo, at siya rin ang anak ng kanyang nakamamatay na kaaway. Director Jiang, dahil wala kang ebidensya, pakibitawan mo na agad ang aking kaibigan. Ako, Li Xinran, ang handang maging guarantor. Nakaramdam ng walang katapusang presyon si Director Jiang. Ang pamilya ni Miss Li sa Xiangjiang, hindi nabanggitin ang kanyang pagiging Chief Police Superintendent, kahit na ang kanyang agarang nakatataas ay kailangang maging magalang nang makita ito. Director Jiang, malapit na ang oras, pakibitawan mo na ang aking kliyente, kung hindi, may karapatan kaming aidmande ka sa paggamit ng iyong kapangyarihan para iligal na arestuhin ang aking kliyente. Director Jiang, ano pa ang iyong pinag-iisipan? Sa tingin mo ba, hindi ko sinabi ng malinaw, o kailangan mo ba na lumapit ang aking matanda bilang guarantor bago mo siya palayain? Kabanata 607. Sunod-sunod na nagsulong sina Li Xinran at ang magiliw na binata. Nang marinig ang mga salitang ito, naging mas maulap at hindi tiyak ang mukha ni Director Jiang. Sa oras na ito, sinabi ng team sa tabi ni Director Jiang, Chief Superintendent, mas mabuting palayain muna sila. Hindi pa huli para arestuhin siya matapos nating mahanap ang ebidensya, kahit papaano, gamit sina Miss Li at Mr. Ziyang bilang guarantor, hindi makatakas si Ye Han. Nang marinig iyon, naging mas maayos ang maulap na mukha ni Director Jiang, at sinabi niya, dahil may dalawang guarantor, ako, ang Chief Superintendent, ay hindi isang taong walang awa. Lumapit ka rito at tanggalin ang mga posas. Nang marinig iyon, agad na tinanggal ni Tim Zhang ang mga posas ni Ye Han. Tumayo si Ye Han at inunat ang kanyang mga palso. Tumingin siya kay Director Jiang at bahagyang ngumiti, at sinabi, Director Jiang, mukhang malapit ng mabaygo ang iyong mga plano. Ano ang ibig sabihin ng Mr. Ye sa mga ito? Gusto mo bang manatili sa istasyon ng pulisya ng 2 araw pa? Malamig na sinabi ni Director Jiang. Bahagyang ngumiti si Ye Han. Lumapit siya kay Director Jiang at bumulong sa kanyang tainga, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong plano. Pakikipagtulungan sa kaaway at pagtataksil, pakikipagsabuatan sa mga terorista, at pagpatay sa mga ordinaryong mamamayan, talagang seryoso ang walang batayan na krimeng ito, ngunit miss ang pagkakataong ito, at mapapahamak ka. Matapos sabihin iyon, sa ilalim ng gulat na tingin ni Director Jiang, lumabas si Ye Han, sinundan siya ni Li Xinran at ng magiliw na binata. Nang makarating sila sa gate ng istasyon ng pulisya, nakita nila ang isang babaeng pulis na papalapit, at dumiretso siyang naglakad. Pumunta siya sa magiliw na binata at nagtanong, Kuya, bakit mo siya pinalabas sa piyansa? Isang mamamatay siya na may dugo sa kanyang mga kamay, at naaresto siya ng ating istasyon ng pulisya. Panipi. Xiaoyu, hindi ka pwedeng magsalita ng kalokohan tungkol sa mga bagay na walang ebidensya. Umiling si Ziyang Ying at sinabi, sa sandaling makahanap ang iyong istasyon ng pulisya ng matibay na ebidensya, hindi na ako makikilahok sa bagay na ito, well, ayaw mong gawin ang ibang mga bagay na hiniling. Panipi. Tiningnan ni Ye Han ang pulis na si Ziyang Yu, at sinabi ng nakangiti, Opisyal, ang Xiangjiang ay isang lipunan na pinamamahalaan ng batas, at ang lahat ng bagay dito ay dapat batay sa ebidensya. Hintayin ko na arestuhin mo ako sa susunod na pagkakataon. Ikaw. Tinitingnan ng likod ni Ye Han na umaalis, gustong kunin ni Ziyang Yu ang kanyang baril at ihagis ito sa kanya. Hindi matalino ang batang babae, at sana ay hindi magugulat si Mr. Ye. Ngumiti si Ziyang Ying sa tabi ni Ye Han. Nang marinig iyon, sinabi ni Ye Han ng nakangiti, paano ko siya masisisi sa isang mabuting pulis na naglilingkod sa mga tao, salamat sa pagkakataong ito, Mr. Ziyang. Panipi. Hehe. Kung hindi ako inimbite ni MS Lee, hindi ko rin gustong dumaan sa maduming tubig na ito. Tumawa si Ziyang Ying. Mukhang may utang ako sa iyo. Ngumiti si Ye Han kay Li Xinran at sinabi. Sinabi ni Li Xinran, kung ganoon, utangin mo muna ito, at hihilingin kong ibalik mo ang utang na ito kung kailangan ko ito. Napakagulo ng sitwasyon sa Xiangjiang ngayon. Paano mo ito haharapin sa susunod? Inaabangan ko. Mukhang hindi kita pwedeng bigan. Ngumiti si Ye Han, sa oras na ito sina Leng Wufei, Chen Tianxing at Chen Tiantian ay lumabas ng istasyon ng pulisya. Ikinulong lang tayo ng ilang oras at pinalabas nila. Mukhang wala silang magagawa ang mga taong ito.
Lumapit si Leng Wufei nang nakangiti, at sinabi ni Yehan nang nakangiti, mabilis tayong nakalabas, salamat sa dalawa sir, paki-contact si Mr. Son, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Tumango si Leng Wufei. Nang makita na wala nang gagawin doon, umalis ang magiliw na binatang lalaki na nagngangalang Jiang Ying. Sumakay sina Yehan at ang iba pa sa sasakyan ni Li Xinran at bumalik sa Zhongshan Villa. Sabi niya, Xiaohan, napakagaling ni Lao San at ng iba pa. Nakatagpo sila ng sapat na balita para magdulot ng malaking pagbabago sa opisyal na mundo ng Xiangjiang at nagmamadali na silang bumalik. Gamit ang ebidensyang ito, magiging mas madali para sa atin na pabagsakin ang mga sumasalungat sa atin. Panipi. Mukhang tumutulong din sa akin ang Diyos. Dapat palitan ang posisyon ng Chief Superintendent ng Xiangjiang. Itinapon ni Yehan ang kanyang sigarilyo sa labas ng bintana nang may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, kumislap ang magagandang mata ni Li Xinran na nagmamaneho. Kalahating oras ang nakalipas, nakabalik na sina Yehan at ang iba pa sa Zhongshan Villa, at nauna nang nakabalik sina Sun Bumiet at ang iba pa. Lahat ay umupo sa sala, at ibinigay ni Sun Bumiet kay Yehan ang isang makapal na file at sinabi, Xiaohan, gamit ang mga bagay na ito, sapat na upang magdulot ng malaking pagbabago sa opisyal na mundo ng Xiangjiang, sa ilalim ng masigla dito, hindi ko inaasahan na napakaraming tanga ang nagtatago. Panipi. Normal lang ito. Mas maunlad ang lugar, mas maraming tao ang sakam. Ilang tao lang ang makakapanatili ng integridad dito. Binuksan ni Yehan ang bag ng file at tiningnan, umupo si Li Xinran sa tabi niya at uminom ng kape, natapos na niyang basahin ang mga ebidensya, patuloy na tiningnan ni Yehan ang isang listahan ng mga tao sa mga opisyal na bilog ng Xiangjiang. Sa mga taong ito, gusto niyang makahanap ng isang kapareha, isang proteksyon na payong nagagana para sa kanya. Huwag mo nang tingnan, gusto mong makahanap ng kapareha. Si Jiang Xian ay isang napakasangkop na tao. Siya ay pamilya ng Xiangjiang. Matagal na niyang tinitignan ang posisyon ng Chief Superintendent. Ibigay mo sa kanya ang mga bagay na ito, at tiyak na tutulungan kanyang manalo sa labanan. Binaligtad si Director Jiang. Nang tinitingnan ni Yehan ang listahan, sinabi ni Li Xinran, at nang marinig iyon, ngumiti si Yehan at sinabi, isang ginoo ang nakakakita ng parehong bagay, well, ito si Jiang Xian, at bibisitahin ko siya mamaya bisitahin siya. Ang pamilya Jiang ay isa sa tatlong pangunahing pamilya sa Xiangjiang, ang pamilya Li, ang pamilya Guo, at ang pamilya Jiang, ngunit sa mga ito, ang pamilya Li ay mas malakas kaysa sa pamilya Guo at pamilya Jiang sa lahat ng aspeto. Kahit na hindi si Jiang Xian ang ulo ng pamilya Jiang, isa rin siya sa mga pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Jiang. Ang pulis na si Jiang Yu at ang magiliw na binatang lalaki na si Jiang Ying ay kanyang mga anak. Ang mga nasa posisyon ay hindi pangkaraniwan. Alas 9 na ng gabi, nagmamaneho si Yehan ng Rolls-Royce ni Li Xinran na nakaparada sa neon-lit na kalye, sa tabi niya ay ang tahimik na si Chen Tianxing. Sa oras na ito, nang matapos magsigarilyo si Yehan, sa isang mataas na gusali sa tabi niya, lumabas ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may seryosong mukha. May hawak na briefcase ang lalaki at malapit na siyang magmaneho. Natural, ang lalaking ito ang hinihintay ni Yehan, Senior Superintendent Jiang Xian. Nang makita ito, binuksan ni Yehan ang pinto ng kotse at bumaba, dumiretso siyang naglakad patungo kay Jiang Xian. Mr. Jiang, may oras ka ba? Paano kung i-treat kita ng tsaa? Tanong ni Yehan habang nakatayo 2 metro ang layo ng nakangiti sa kanyang mukha. Ang posisyong ito ay nagparamdam kay Jiang Xian na hindi gaanong delikado. Nang marinig iyon, lumingon si Jiang Xian. Lumingon para tingnan si Yehan, agad niyang kinunot ang kanyang mga mata at sinabi, Binata, kung gusto mo akong anyayahan para uminom ng tsaa, natatakot akong dapat kang mag-schedule ng appointment. Nag-a-appointment ako kay Mr. Jiang ngayon. Sabi ni Yehan nang nakangiti, Mr. Jiang, huwag na tayong magsalita ng patago. Sino ba ako? Dapat mayroon ka na ng aking file sa iyong desk. May ilang mga bagay na interesado ka, gusto mo bang makita, Mr. Jiang? Panipi. Yehan, napakalakas ng loob mo, paano mo nagawang lumapit sa akin? Kinunot ni Jiang Xian ang kanyang mga mata at tiningnan si Yehan. Tulad ng sinabi ni Yehan, matapos makita si Yehan sa unang pagkakataon, alam ni Jiang Xian kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Ang binatang ito ang pangunahing tauhan na nagdulot ng kaguluhan sa Saigon, at may makapal na tumpok ng impormasyon tungkol kay Yehan sa kanyang desk. Bakit ako hindi nang ahas na lumapit? Tulad ng sabi ng kasabihan, ang kalaban ng kalaban ay kaibigan. Maaaring ba na hindi interesado si Mr. Jiang sa aking hawak? Ngumiti si Yehan.
Nang marinig iyon, ibinaba ni Ziyang Xian ang kanyang briefcase sa kanyang mga kamay at sinabi ng nakakunot pa rin ang kanyang mga mata. Depende yun kung ang bagay na hawak mo ay talagang nakakaakit ng aking interes. Kabanata 608. Hindi ko kayo bibiguin, Mr. Ziyang, mangyaring. Nag-anyaya si Yehan. Hehe. Sige. Kung ganoon ay hihiling ako ng isang tasa ng tsaa. Kinunot ni Ziyang Xian ang kanyang mga mata at ngumiti, pagkatapos ay pumasok sa Rolls-Royce, at pagkatapos ay nagmaneho palayo si Yehan. Sa isang silid sa isang bahay ng tsaa, magkaharap na nakaupo sina Yehan at Ziyang Xian, at si Chen Tianxing ay nakatayo bilang bantay sa labas ng pinto, hindi maaabala ng sinumang papasok. Matapos gumawa ng isang tasa ng tsaa, ibinuhos ito ni Yehan para kay Ziyang Xian, at sinabi, Mister, tulad ng sabi ng kasabihan, 70% ng tsaa ay puno, at 3% ng pagkakaibigan ay nakalaan. Kapag tayo ay nagkita sa unang pagkakataon, mag-aalok ako ng isang tasa ng tsaa sa halip na alak sa aking asawa. Sana ay magkaroon tayo ng higit pang mga pagkakataon na makipag-usap sa hinaharap. Panipi. Hehe. Depende iyon kung kaya kong bayaran ang pagkakaibigan ni Mr. Ye. Itinuturing kang isang daga sa kalsada sa Xiangjiang ngayon. Lahat ay sumisigaw at binubugbog ako. Kung makikialam ako, natatakot akong hindi mahuli ng Zoro, ngunit nagdulot ng maraming problema. Uminom si Ziyang Xian ng isang tasa ng tsaa at bahagyang ngumiti. Nang marinig ang mga sinabi ni Ziyang Xian, tinawag ni Yehan ang matandang Zoro sa kanyang isipan. Talagang hindi nakakita ng kuneho at hindi naninila ng agila ang Ziyang Xian na ito. Kung hindi siya nag-isip ng isang bagay na praktikal, hindi kailanman magkakaroon ng seryosong pag-uusap ang matandang lalaki sa kanya. Ngumiti si Yehan, kinuha ang bag ng file sa tabi niya at inilagay ito sa harap ni Ziyang Xian, at sinabi, Mr. Ziyang, kung mahuli mo man ang Zoro o hindi ay nakasalalay sa iyong sariling desisyon. Nang marinig iyon, matapos tingnan si Yehan si Ziyang Xian, binuksan niya ang bag ng file sa kanyang harapan. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa korupsyon at pangungutong ni Director Jiang sa loob ng maraming taon, ang kanyang paggamit ng kanyang posisyon bilang isang protection na payong para sa mga underground forces, at ilang impormasyon tungkol sa panloob na impormasyon ng istasyon ng pulisya. Kung malalaman ang mga bagay na ito, tiyak na mapapaalis si Director Jiang, at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Mas lalo pang natakot si Ziyang Xian habang tumitingin sa file, at mas lalo pang naging matindi ang kagalakan sa kanyang mukha. Gamit ang file na ito, kung gusto niyang patalsikin si Director General Jiang, hindi na siya malalayo sa pag-upo sa posisyon ng Chief Superintendent. Sa huli, kumalma ang mukha ni Ziyang Xian, tumingin siya kay Yehan at ngumiti, hinahangaan ko ang mga supernatural powers ni Mr. Ye, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Mr. Ye. Panipi. Ngumiti si Yehan at sinabi, Mr. Ziyang, parehong matatalinong tao tayo, kaya sa tingin ko hindi na tayo dapat magpaligoy-ligoy. Alam mo kung bakit ako narito. Tutulungan kitang makuha ang posisyon ng Chief Superintendent, at tutulungan mo akong ayusin ang relasyon sa White Road. Kung mag-hangout ka sa Xiangjiang, okay lang kung hindi ka makakakonekta online. Kung tumango ka, kung gayon ang file na ito ay para sa iyo ngayong gabi. Kung sa tingin mo ay walang kabuluhan ito sa iyo, kunwari na lang na hindi ko, Yehan, nabanggit ang bagay na ito sa harap mo. Kukunin ko na ang file na ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, tumayo si Yehan at malapit nang kunin ang file sa harap ni Ziyang Xian, ngunit pinigilan siya ni Ziyang Xian, at pagkatapos ay sinabi niya ng nakangiti, Mr. Ye, bakit ka nagmamadali? Masyadong mabigat ang regalo na ito. Kailangan mo rin akong bigyan ng oras para mag-isip. Umupo ulit si Yehan, at sinabi niya ng nakangiti, Mr. Ziyang, hindi ka nagaanong may oras para mag-isip. Kung hindi ka tumango ngayong gabi, kung gayon ay mapapahiya lang ako sa paghahanap ng ibang kapareha. Nang marinig iyon, natahimik si Ziyang Xian, uminom si Yehan ng kanyang tsaa at hindi nagsalita, hinintay niya na dahan-daang isipin ni Ziyang Xian ang mga pakinabang at disadvantages. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Ziyang Xian, maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan, ngunit kailangan mo ring sumang-ayon sa akin. Ang Xiangjiang ay isang lipunan na pinamamahalaan ng batas. Hindi dapat mangyari ang mga mararahas na pangyayari dito, hindi bababa sa hindi sa mga pampublikong lugar. Sa sandaling lumawak ang insidente, hindi rin kita mapangangalagaan dito. Panipi. Nang marinig ang mga sinabi ni Ziyang Xian, ngumiti si Yehan at sinabi, mangyaring maging panatag, Mr. Ziyang, palagi akong taong tahimik, at hindi ako magiging mahirap kay Mr. Ziyang. Panipi. Hehe. Gusto ko ang mga batang tulad ni Mr. Ye, sana ay masaya ang ating pakikipagtulungan.
Itinaas ni Ziyang Xian ang kanyang tasa ng tsaa at bahagyang ngumiti, at itinaas din ni Yehan ang kanyang tasa ng tsaa at ngumiti. Gusto ko rin ang mga taong prangka tulad ni Mr. Ziyang. Ito ay ang simula pa lang ng ating pakikipagtulungan. Kung makontento mo ako, marami pa akong impormasyon na ibibigay kay Mr. Ziyang. Marahil sa hinaharap, hindi titigil si Mr. Ziyang sa pagiging Chief Superintendent. Panipi. Nang sabihin niyon, tinuro ni Yehan ang langit sa itaas ng kanyang ulo. Nang makita ito, kumislap ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Ziyang Xian. Maaaring may iba pang hawak si Yehan. Naisip ang bagay na ito, nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod si Ziyang Xian. Nakapaghanap si Yehan ng mga maruruming bagay sa puwet ni Chief Jiang, kaya mahirap masiguro na wala siyang hawak tungkol kay Yehan. Kung malinis man ang kanyang puwet o hindi, alam na alam ni Ziyang Xian na kung may mahuli sa kanya, kailangan niyang tapusin ang laro. Hehe. Mukhang pasasalamatan ko si Mr. Ye sa lahat ng aspeto sa hinaharap. Mangyaring maging panatag, Mr. Ye. Pinakamabuti nating magkaibigan. Ang iyong negosyo ay ang aking negosyo. Ginawa ni Ziyang Xian ang kanyang makakaya upang magpakita ng isang tame time ng ngiti para harapin si Yehan. Nakangiti, ang pakikipagtulungan kay Yehan ay kapakipakinabang at mapanganib din, kaya kailangan niyang maging maingat. Pinanood na umalis si Ziyang Xian, dahan-dahang pinatay ni Yehan ang kanyang sigarilyo. Ang sinabi niya kanina ay upang gumuhit ng isang malaking cake para kay Ziyang Xian, at para ring ipaalala kay Ziyang Xian na huwag magkaroon ng ibang maliliit na pag-iisip. Kung malalaman ng mga maruruming gawain ni Director Jiang, si Ziyang Xian ay malalaman din ng natural, at mayroon din siyang kinalaman kay Ziyang Xian. Matapos makipag-ayos kay Ziyang Xian, dapat maghintay si Yehan ng balita. Kinuha ni Ziyang Xian ang ebidensya at umalis. Natatakot akong magsisimula siyang kumilos sa susunod na araw. Sa oras na iyon, tiyak na hindi makatakas si Director Jiang at mahuhulog siya sa isang bitag. Magpakailanman. Hanggat naayos si Director Jiang at may payong ni Ziyang Xian sa Baidao, maaaring atakehin ni Yehan ang mga pangunahing club sa underworld nang walang anumang pakundangan. Kung wala ang payong, hindi na kailangang mag-alala ni Yehan. Tuldok panipi, bumalik na ako. Mukhang maayos ang lahat. Nakaupo si Li Xinran sa sala ng villa at nagbabasa ng pahayagan. Hindi alam ni Leng Wufei at ang iba pa kung saan sila nagpunta. Nang makita nilang papalapit si Yehan, sinulyapan siya ni Li Xinran, magpatuloy sa pagbabasa ng hawak na pahayagan. Umupo si Yehan sa tabi niya, at sinabi ng nakangiti, si Ziyang Xian ay isang ambisyosong matandang soro. Hindi niya kayang labanan ang tukso kapag nakaharap sa isang malaking cake na ito. Sa tingin ko magkakaroon ng Director Jiang sa pahayagan na iyong binabasa bukas. Ang ulat ng pagbagsak, panipi. Si Ziyang Xian ay isang matandang soro, ngunit kailangan mong kontrolin siya ng maayos, kaya hindi kanya makakagat. Sabi ni Li Xinran. Sinabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, ginawa ko na ang pagpalo. Alam ng matandang ito ang dapat gawin. Kung gusto niyang umupo ng ligtas at umakyat ng mataas, dapat siyang itali sa parehong bangka tulad ko. Panipi. Mabuti naman, ibigay mo sa akin ang susi ng kotse, babalik na ako. Ibinaba ni Li Xinran ang pahayagan at tumayo at sinabi. Bumalik ka. Tumingin si Yehan sa madilim na kalangitan sa labas, at sinabi ng nakangiti, napakagabi na, sa tingin ko hindi ka dapat umalis, kahit papaano, sapat na kalakihan ang lugar na ito, at hindi kulang sa isang silid para sa iyo. Binigyan ni Li Xinran ng isang puting tingin si Yehan, at sinabi, alam kong napakagabi na, bakit hindi mo ako hinatid? Nang marinig iyon, medyo hindi nakapagsalita si Yehan, pagkatapos ay kibat balikat at sinabi, sige, kung ganoon ay ihahatid kita. Pagkatapos, parehong umalis ang dalawa sa Zhongshan Villa gamit ang kotse, at bumalik sa villa kung saan nagpalipas ng gabi si Li Xinran kay Yehan. Sabay silang bumaba ng kotse, at nang makita nilang binuksan ni Li Xinran ang gate ng villa, pumasok din si Yehan. Nang makita ito, binigyan siya ni Li Xinran ng isang kakaibang tingin, at sinabi, bakit ka hindi umalis? Gusto mo pa bang matulog kasama ko? Kabanata 609. Bakit hindi? Sabi ni Yehan ng nakangiti, hindi ligtas para sa iyo na manirahan mag-isa sa isang malaking villa, at halos alas 12 na ngayon, hindi mo ba ako paalisin? Panipi. Depende sa iyo. Natutulog ka pa rin sa parehong kwarto tulad ng dati. Gayun din, huwag kang magkagulo. Kahit na ang iyong mga kasanayan ay talagang napakasama, natuto na ako ng martial arts at dalubhasa ako sa pag-atake sa mga mahahalagang punto ng mga lalaki. Sulyapan ni Li Xinran si Yehan ay tumingin, at umakyat, maliligo ako, maghintay ka muna ng ilang sandali.
Tinitingnan ng magandang likod ni Li Xinran, umiling at ngumiti si Yehan. Sa Xiangjiang, sino ang mangangahas na makialam sa apo ng matanda ng pamilya Li? Kahit na si Li Xinran ay isang babae na may pagnanais na sakupin ang mga lalaki, hindi pa naabot ni Yehan ang puntong ito ng kahalayan, kahit na interesado siya kay Li Xinran, gagawin niya ito ng paunti-unti. Li family, Li Xinran. Lumitaw ang isang ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan. Kung sakupin niya ang apo ng matanda ng pamilya Li, mas magiging malakas ang kanyang kapangyarihan sa Xiangjiang. Hindi nabanggitin ang Xiangjiang, magkakaroon din siya ng ilang impluwensya sa puwersa ng mainland. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Li Xinran, nagtanim ang ideyang ito sa isipan ni Yehan. Siyempre, talagang interesado si Yehan kay Li Xinran, kung hindi, kahit na ang background ng pamilya ni Li Xinran ay laban sa langit, hindi magkakaroon ng ganitong ideya si Yehan. Sa mainland, halos nawala na ni Yehan ang proteksyon na payong sa itaas, kaya ngayon ay kailangan niyang umasa sa kanyang sariling pagsisikap upang bumuo ng kanyang sariling malakas na network ng mga relasyon, at hindi na niya kailangang umasa sa iba. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng anak ng isang baliw, hindi kailanman naisip ni Yehan ang tungkol dito. Ang gusto niya ay makuha lamang sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Palagi niyang tandaan ito, hindi siya isang mayamang pangalawang henerasyon na may background sa pamilya. Gusto niyang tumayo sa tuktok gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang magising si Li Xinran kinabukasan, nag-eehersisyo na si Yehan sa looban ng vilya. Sa balkonahe, nakasuot si Li Xinran ng puting pijama, 3,000 asul na buhok ang nahulog ng patayo, ang kanyang payat na mga binti ay walang kapintasan, at sa ilalim ng kanyang walang make-up, mayroon siyang uri ng kagandahang hindi maipaliwanag. Mula sa posisyon ni Yehan, makikita ang Li Xinran's ang guya ay nakakita sa posisyon ng kanyang hita, syempre, walang paraan para umakyat. Kahit na magagamit ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes para makita ang tanawin sa loob, hindi ginawa ni Yehan iyon. Kapag handa nang humiga si Li Xinran sa harap niya, mas magiging kasiya siya na tingnan ito. Ang tao, minsan, ay isang kakaibang nilalang na naglalakad sa pagitan ng katarungan at kasamaan. Magandang umaga. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at binati si Li Xinran, at pagkatapos ay nakita niyang lumipad siya ng basta-basta patungo sa ikalawang palapag, at tumayo sa tabi ni Li Xinran, nanunood ng tanawin sa paligid kasama siya. Hindi na bago kay Li Xinran ang ganitong kasanayan ni Yehan, sinabi niya, mukhang nasa maling lugar ka, ito ang balkonahe ng aking kwarto, hindi mo ba alam na hindi pinapayagang pumasok ng basta-basta sa silid ng mga babae? Panipi. Hoy! Hindi ba nakita kong lumalamig ang panahon, kaya umakyat ako para maglagay ng damit para sa iyo? Matapos magsalita, walang hiya na hinubad ni Yehan ang kanyang Amerikana, inilagay ito sa balikat ni Li Xinran, at tinulungan pa siyang i-button ito at niyakap ang baywang ni Li Xinran mula sa likuran. Naramdaman ng mga galaw ni Yehan, automatikong tumigas ang katawan ni Li Xinran, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay na gawa sa jade, at isang pamumula ang kumislap sa kanyang mukha, ngunit sa huli ay hindi siya nagsalita, hawak pa rin siya ni Yehan, at silang dalawa tumayo sa balkonahe at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin ng Xiangjiang River sa umaga. Sabihin mo sa akin, kung malalaman ni Mr. Li na kinuha ko ang kanyang pinakamamahal na apo, mag-i-issue ba siya ng utos na pumatay laban sa akin tulad ng iba? Naamoy ni Yehan ang kaginhawaan na nagmumula sa magandang buhok ni Li Xinran, at tila medyo nalasing ang buong katawan niya at nagtanong. Masama ba ang tingin mo sa iyong sarili? Bakit ako pumayag na maging girlfriend mo? Sulyapan ni Li Xinran si Yehan at sinabi. Hoy, mukhang nakalimutan ng ilang tao ang sinabi nila sa Shanghai City. Mukhang kailangan ko lang lutuin ang hilaw na bigas para maging lutong bigas. Kumislap ang isang masamang tingin sa mukha ni Yehan, narinig ang kanyang mga salita, biglang tumigas ang katawan ni Li Xinran, at bumitaw siya sa mga bisig ni Yehan at pumasok sa kwarto, ang ganda mo. Tinitingnan ng likod ni Li Xinran, ngumisi si Yehan, ngunit sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Sir, ano po ang problema? Tanong ni Yehan matapos sagutin ang telepono. Xiaohan, may nakialam sa mga gawain ni Director Jiang. Matapos mailantad ang isang serye ng mga krimen ni Director Jiang ngayong umaga, agad na nakilahok ang mga tao mula sa pamilya Guo ng Xiangjiang para protektahan si Director Jiang. Hindi lang iyon, kundi ang mga miyembro rin ng maraming regional na asosasyon ng mga Young and Dangerous Boys ay nagsimulang magkagulo at magprotesta, nagsasagawa ng mga parada sa kalye, natatakot akong magiging mahirap para maalis si Director Jiang sa loob ng ilang sandali. Panipi. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Yehan. Hindi niya naisip ang tungkol dito ng maaga.
Si Director Jiang ang payong ng maraming asosasyon. Kung mahuhulog siya, maraming asosasyon ang kailangang magtapos, at normal na magkaroon ng mga protesta sa kalye. Gayunpaman, nakialam pa nga ang mga tao sa bahay. Guo Yunxiao. Naisip ang bagay na ito, agad na naging malamig ang mukha ni Yehan. Talagang magdudulot ng gulo ang lalaking ito sa kanya. Mukhang dapat niyang alisin ang Guo Yunxiao, at panatilihin siyang nasa likuran upang gumawa ng maliliit na galaw. Sa hinaharap, magdudulot ito ng malubhang problema. Kapag nakitungo sa mga kaaway, nawawala na ngayon ang pasensya ni Yehan upang bigyan sila ng pagkakataon. Kung bibigyan mo ang iba ng pagkakataon, hindi nila ito pahalagahan, at kakagatin ka nila pabalik. Para kay Guo Yunxiao, binigyan na niya ng 2 pagkakataon upang mabuhay, gayunpaman, ang nakapandidiring kontrabida na ito ay patuloy na lumalaban sa kanya sa likod ng kanyang likod. Guo family, Guo Yunxiao. Kumislap ang isang malamig na tingin sa mukha ni Yehan. Sa oras na ito, tumunog ulit ang cellphone ni Yehan, at ang tawag ay mula kay Ziyang Xian. Mr. Ziyang, alam ko na ang mga bagay. Aasikasuhin ko ang mga bagay na ito. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Direktang sinabi ni Yehan. Nang marinig iyon, sinabi ni Ziyang Xian, sa iyong mga salita, nakakaramdam ako ng kapanatagan. Sa kasalukuyan, maraming asosasyon sa iba't ibang lugar ang nagmamarcha sa mga kalye para magprotesta. Sila ang pinakamahirap. Tungkol naman sa presyon mula sa pamilya Guo, kaya ko pa ring tiisin. Sa Xiangjiang, kami, Xiangjia, ay hindi mga gulay. Hindi, gusto kong sirain muna ang pamilya Guo. Sabi ni Yehan, kilala ko si Guo Yunxiao, isang kontrabida, at hindi siya susuko hanggang sa huli. Sa pagkakataong ito, gusto kong magdusa ng malalaking pagkalugi ang pamilya Guo dahil kay Guo Yunxiao. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Ziyang Xian. Kabanata 610. Sinabi ni Yehan, Mr. Ziyang, pakipadala sa akin ng kopya ng impormasyon ng pamilya Guo, lalo na tungkol kay Guo Yunxiao. Mas detalyado, mas mabuti. Tungkol naman sa kung paano ito gagawin, kailangan kong makilala ang pamilya Guo bago ako makabuo ng isang countermeasure. Tumanggaw si Ziyang Xian at sinabi, sige, ipapadala ko ang impormasyon tungkol sa pamilya Guo sa iyong mobile phone mamaya. Kailangan mong bilasan ang pag-aayos ng bagay na ito, kung hindi, kung matagal na ito, gising ulit si Director Jiang, at pagkatapos ay mawawala ang lahat ng ating pagsisikap. Panipi. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala ang ating pagsisikap. Binaba ni Yehan ang telepono. Sa oras na ito, bumalik muli si Li Xinran sa balkonahe matapos maghilamos. Tumingin siya kay Yehan nang may maulap na mukha at nagtanong, ano ang problema? May nagbago ba? Panipi. Tumanggaw si Yehan at sinabi, sumali ang mga tao mula sa pamilya Guo, at kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya para protektahan si Director Jiang. Bukod dito, ang mga asosasyon na pinrotektahan ni Director Jiang noon ay nagmamarcha rin sa mga kalye para magprotesta, na pumipigil sa gobyerno na alisin si Director Jiang sa kanyang tungkulin. Panipi. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Li Xinran kay Yehan nang nakabukas ang kanyang magagandang mata. Sirain muna ang pamilya Guo. Sabi ni Yehan, ang pamilya Guo ay kilala bilang isa sa 3 pangunahing pamilya sa Xiangjiang at hindi maliit ang kanilang impluwensya. Kung gusto nilang protektahan si Jiang's general manager, magiging napakasama. Nang marinig iyon, sinabi ni Li Xinran, natatakot akong medyo mahirap ito. Matagal nang umiiral ang pamilya Guo sa Xiangjiang. Sila ang mga higanti sa industriya ng alahas. Hindi maipaliwanag ang kanilang mga koneksyon at ari-arian. Sinabi ni Yehan, kahit na hindi matatalo ang pamilya Guo, ipapagduso ko sila upang hindi na nila magagawang makialam sa mga gawain ni Jiang. Okay ang ideyang ito, pero ano ang gusto mong gawin sa mga pangunahing club? Tanong ni Li Xinran. Natural, isasagawa ang operasyon sa pagpupugot ng ulo. Sabi ni Yehan, ang dahilan kung bakit napakaraming oras ang mga pangunahing club ay dahil hindi pa nila nararamdaman ang krisis. Kung mamamatay ang mga malalaking boss ng mga club na ito, ang mga young and dangerous boys sa ibaba ay magmamarcha sa mga kalye para magprotesta. Hindi ba? Natatakot akong magkakaroon ng isa pang magandang palabas ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan at kita, at pakikipaglaban para sa teritoryo. Panipi. Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, kumunot ang noo ni Li Xinran at sinabi, kung ganoon, hindi ba magiging magulong ang buong New Territories? At pagkatapos ay ibabelang muli ng istasyon ng pulisya ang kanilang atensyon sa iyo, at mas malaki ang pinsala kaysa sa pakinabang. Panipi. Hindi, iba ang pagkakataong ito. Ngumiti si Yehan, dahil sa loyalty sect, hindi ko sila gagalawin. Panipi.
Gusto mong kontrolin ang Jong Yiman at gawin silang iyong mga pipay. Sabi ni Lee Xinran nang kumislap ang kanyang magagandang mata. Matalino. Binigyan ni Yehan ng thumbs up si Lee Xinran. Talagang ito ang kanyang ideya. Sa una, gusto ni Yehan na sirain ang Jong Yiman, ang pinakamalaking club sa New Territories, upang takutin ang ibang maliliit na club, ngunit nangyari ito. Pagkatapos ng insidente, naramdaman ni Yehan na kailangang baguhin ang kanyang plano. Magandang ideya. Mukhang ang New Territories ay malapit ng maging iyo. Bahagyang ngumiti si Lee Xinran laban sa malamig na simoy ng hangin. Sa oras na ito, naipadala na ni Ziyang Xian ang impormasyon tungkol sa pamilya Guo sa telepono ni Yehan. Binuksan ni Han ang file at tiningnan ito ng maingat. Umiiral na ang pamilya Guo sa Xiangjiang sa loob ng 3 henerasyon, nakatuon sa mga esmeralda na alahas. Ang kanilang mga alahas ay sumasakop sa isang malaking merkado sa buong Asya. Maaari silang ituring bilang isang hegemon sa industriya ng alahas at mga subsidiary sa buong Asya. Si Guo Yunxiao ay ang panganay na anak ng may-ari ng pamilya Guo, isang binata na may pambihirang kakayahan sa negosyo. Bukod kay Guo Yunxiao, ang panganay na anak ng pamilya Guo, ang may-ari ng pamilya Guo ay mayroon ding anak na lalaki at anak na babae. May halos 100 tao, ang bawat isa sa kanila ay may sariling network ng mga relasyon, kumalat sa buong Xinjiang, ang kombinasyon ng puwersang ito ay napakasama. Guo Yunjiang, mukhang hindi siya nag-iiba kay Guo Yunxiao sa mga tuntunin ng kakayahan, bakit hindi siya ginagamit ng pamilya Guo? Tumingin si Yehan sa isang larawan sa profile, at ang kanyang profile ay napakasusing nasa ibaba. Siya ay isang nangungunang mag-aaral na nagtapos sa Harvard University sa ibang bansa, minsan ay tinanggap ng isang nangungunang 500 na dayuhang kumpanya na may taunang sweldo na 10-10 milyon sa high-tech, ngunit tinanggihan niya ito. Pinili niyang bumalik sa negosyo ng pamilya, ngunit hindi pa rin siya ginagamit ng pamilya Guo. Sinabi ni Lee Xinran, kilala ko ang Guo Yunjiang na ito, talagang may talento siya, ngunit nakakahiya ang kanyang katayuan sa pamilya Guo. Siya ang anak na hindi legal ng ulo ng pamilya Guo. Diskriminasyon, walang sino man ang palaging tumitingin sa kanya ng tuwid. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang manager sa isang kumpanya ng pamilya Guo. Dahil sa kanyang katayuan bilang isang anak na hindi legal, hindi siya ginagamit ng pamilya Guo. Bakit? Interesado ka ba sa kanya? Panipi. Tinitingnan ng larawan sa telepono, sinabi ni Yehan nang nakangiti, narinig kong gusto ni Guo Yunjiang na makapasok sa core ng negosyo ng pamilya Guo ng ilang beses, ngunit nabigo siya ng paulit-ulit. Makikita na siya rin ay isang taong napakasigasig. Mangyaring tulungan ako, makikipag-ugnayan ako sa Guo Yunjiang na ito, at gusto kong makipagkita sa kanya. Nang marinig iyon, tumango si Lee Xinran. Hindi mahirap para sa kanya na makipag-ugnayan kay Guo Yunjiang. Kinaumagahan, magkasama nang pumunta sa isang kafe sina Yehan at Lee Xinran. Hiniling ni Lee Xinran na makipagkita kay Guo Yunjiang dito. Pagkapasok sa kafe, nakita ni Yehan ang isang binatang lalaki na nakaupo sa isang sulok na may medyo nalulungkot na ekspresyon. Nag-inom ng kape ng basta-basta, tinitingnan ang labas, naglilibot. Mukhang dumating na siya. Lumapit si Lee Xinran nang may bahagyang ngiti, at umupo kasama si Yehan na kaharap ni Guo Yunjiang. Nang makita ito, binawi ni Guo Yunjiang ang kanyang mga iniisip, tumingin kay Lee Xinran nang may bahagyang ngiti, at sinabi, sabi ko ngayon, paano kaya naisip ni Miss Lee na hilingin sa akin, ang walang kwentang batang Panginoon ng pamilya Guo, kaya pumunta ako para maging tagapamagitan. Mukhang ako, Guo Yunjiang, masyadong nag-iisip, wala na. Nang marinig iyon, tumingin si Yehan kay Guo Yunjiang at ngumiti, kung ganoon, kilala mo ba ako? Panipi. Tumingin si Guo Yunjiang kay Yehan, at sinabi ng kalmado, sa mga taong nasa mataas na posisyon dito sa Xinjiang, ilang tao lang ang hindi nakakakilala sa iyo, Yehan. Sabihin mo sa akin, ano ba ang problema mo at hiniling mo kay Miss Lee na anyayahan ako? Pero abala ako, wala akong oras para makipag-chat sa iyo rito. Panipi. Abala. Ngumiti si Yehan, sa pagkakaalam ko, isa ka lang na shell management na walang kapangyarihan sa kumpanyang iyon. Hindi na kailangang magsalita ng ganoon kagalang-galang. Panipi. Hindi ko kailangang turuan mo ako kung ano ang dapat kong gawin, Miss Lee, kung wala kang ibang gagawin, patawarin mo na ako. Matapos magsalita, itinulak ni Guo Yunjiang ang kanyang upuan at agad na tumayo. Narinig kong ikaw, Guo Yunjiang, ay isang karakter pa rin. Tinitingnan ngayon, naiintindihan ko kung bakit hindi ka kasing galing ni Guo Yunxiao. Tulad mo, hindi ka kailanman makakapasok sa core ng pamilya Guo, at hindi ka kailanman makikilala ng pamilya Guo. Tinitingnan ng likod ni Guo Yunjiang, sinabi ni Yehan ng basta-basta.